Isang pinagpalang araw po sa ating lahat mga ka-truth seeker. Welcome to Unlearn Error, Spread the Truth. This is a series of systematic theology with the purpose and prayer that we may be equipped as Christians with essential apostolic doctrine. Number 2, that we may unlearn humanistic views and defend biblical view. And number 3, that we may spread the truth to God's faithful sheep. Bible Doctrine Part 19, Bible Doctrine 19 Part 1 na po tayo. Ito pong Bible Doctrine 19 ay may 4 na bahagi. Part 1 hanggang Part 4. So, di-discuss po natin ngayon ay ang Part 1 ng Bible Doctrine 19. How does Paul's analogy of a potter and a clay fit within the context of Romans 9 as a whole? Ibig kong sabihin, paano po sumasang-ayon o sumasakto sa aral ng potter at saka ng clay o magpapalayok at ginagawang putik na palayok? Paano po itong sasakto sa Romans 9, 1 to 13? At aayon ba ito sa Romans 9, 1 to 13? Tignan po natin. So, ano po ang inaasahan natin na matutunan sa Bible Doctrine na 19 Part 1, mga ka-truth seeker? Exciting po itong ating lesson. At number 1 po, na dapat nating matutunan sa araling ito. Sa Bible Doctrine 18 po, paano po inilatag ni Brother Jared Smith ang role ng Triune God sa Romans 8:28 hanggang 11:36? Kasi meron po akong inilatag na ayon po sa pagkakalatag ko. At ito naman po sa Bible Doctrine ay ayon sa pagkakalatag ni Brother Jared Smith. Number 2, sa Bible Doctrine 18, paano hinati ni Brother Jared Smith ang Romans 8:28 hanggang 11:36? Number 3, sa Bible Doctrine 19 Part 1, sa Bible Doctrine 19, 19. Paano hinati ni Jared Smith ang kabuuan ng Romans 9, 1 to 33? And number 4, ano ang relevance and summary statement ng Bible Doctrine 19 Part 1? Aral na po tayo. Recall po ng ating mga past lessons. Napag-aralan natin sa Bible Doctrine 18 ang role ng Ama sa pagliligtas ng Triune God sa mga makasalanan at kung paano nag-fit in o sumasang-ayon tumutugma ang role ng Ama, Romans 8:28 hanggang Romans 11:36, sa analogy ng potter at clay o gospel of sovereign grace na nasa Romans 9. So, ito po yon. Una, diniscuss po natin ito sa Bible Doctrine 18. Una, Paul extols the Father's eternal blueprint of electing love. Romans 8:28 to 39. And number 2, Paul shows that Father's election by race does not guarantee his election by grace. Pangatlo, Paul views the Father's blueprint from an eternal perspective with a focal point on the immutable appointment of God's decree. And number 4, Paul views the Father's blueprint, master plan, from a time perspective. Yung isa, number 3, from eternal perspective. Ito from a time perspective with a focal point on the historic unfolding of God's decree. And number 5, Paul proclaims the unsearchable wisdom, judgment, and ways revealed through the Father's electing love. This is how I lay down the different points ng Romans 8 hanggang Romans 11.
Continuation po tayo ng ating pag-aaralan kung Bible doctrine po ay hinati ko lamang sa 5. Sa Bible Doctrine 18 po kasi yan, hinati ko sa 5. Si Brother Jared po ay hinati naman niya ito sa 6 na bahagi. Plus, idiniscuss niya ang role ng Triune God. Ano-ano ang pagkakahati na ginawa ni Brother Jared? Paano inilatag ni Pablo ang role ng Triune God ayon kay Pastor Jared? Paano nga po ba tumutugma o sumasakto ang Romans 9 sa role ng anak ng Espiritu at role ng Ama sa usapin ng pagliligtas? And yung role po ng God, the Son, in the work of salvation. Romans 3:19 hanggang 5 verse 21. Ang makasalanan na inaling ganap sa pamamagitan ng pagtubos sa redemption ng ating Panginoong Hesus. Ang definite particular atonement is made for Jews and Gentiles. Ang salvation is procured o nakakamtan by the shedding of Christ's precious blood. At inilatag din po ni Pastor Jared yung role of God the Spirit in the work of salvations. Romans 6:1-2, chapter 8. Dito in-explain ni Pastor Jared kung paano isasanctify ng Holy Spirit ang makasalanan sa usapin ng inward conflict ng mananampalataya. Ito naman kasi pagkakalatag din naman ni Pablo sa Romans 6, chapter 6, verse 1 hanggang chapter 8, verse 27. Dito ay nagbigay si Pablo ng instructions sa kaugnayan ng Old and New Nature. Chapter 6 ng Romans hanggang 8, verse 27. At in-explain din ni Pablo ayon kay Pastor Jared, ang sanctification ng Holy Spirit sa makasalanan sa usapin ng outward conduct na mananampalataya. Romans 12 hanggang chapter 15 verse 13. Dito ay nagbigay si Pablo ng instruction sa kaugnayan ng Christian at non-Christian. Romans chapter 6 hanggang chapter 8 verse 27. At ayon kay Pastor Jared Smith, may 6 na bahagi ang Romans 8:28 hanggang Romans 11:36. Una, Paul extols the Father's eternal blueprint of electing love. Romans 8:28-39. Because of God's ways work together for our own good and benefit. We know all things work together for our own good or benefit. Because of God's selecting love, He is always for us. No one can condemn us, and who can be against us? Actually, no one could thwart the best plan of God for His elect. Because of God's electing love, no one can separate us from the love and grace of God in Christ. Pangalawang pagkakahati ni Pastor Jared is ito. Paul confesses his burden for the salvation of the Jews. Romans 9:1-5. Paul is sorrowful because his countrymen are not saved. Na ang mga Israelita bilang bansang pinili ay may espesyal na privileges, katulad ng sila ay peculiar nation, nasa ilalim ng Mosaic covenant at lahi ng Messiah. Pangatlong pagkakahati ni Jared sa Romans 8 hanggang 15, Paul explains the Father's eternal blueprint of electing love. Romans 9:6-33. Sa Romans 9:6-33, ipinaliwanag ni Pablo ang blueprint ng electing love ng Ama mula sa pananaw ng pangwalang hanggan o eternal perspective. Na ang focus ay ang hindi nagbabago at hindi pa bagong plano o paghiram, pasya desisyon ng pagtatakda ng Diyos o tinatawag nating God's decree. Pangapat na pagkakahati ng Romans, Paul once again confesses his burden for the salvation of the Jews. Romans 10:1-3.
Muling inihag ni Pablo ang kanyang kabigatan sa kaligtasan ng mga Israelites, desire at panalangin niya na nawa sila ay maligtas. Nalulungkot si Pablo dahil sa maling pag-akala ng mga Israelita na dahil sila ay bansang pinili, ang conclusion nila sa kanilang sarili, sila ay automatikong ligtas na. Nalulungkot si Pablo dahil nakikita niya na ang kanyang mga kalahi at kababayan ay maigting ang pagkamakadiyos, and yet ang kanilang zealousness ay hindi naaayon sa pagkakilala sa Diyos at sila ay gumagawa ng naaayon sa righteousness nila at hindi naaayon sa righteousness ng Diyos. Panglimang bahagi, ayon kay Pastor Jared, Paul once more explains the Father's eternal blueprint of electing love. Romans 10 verse 4 hanggang 11:32. Ipinahayag ni Pablo ang blueprint mula sa pananaw ng time continuum na ang focus ay ang unti-unting paglalahad. Ang focus ay ang unti-unting paglalahad ng mga itinakda na ng Diyos sa walang hanggan o hindi pa nilalangan lahat o tinatawag nating the unfolding of God's decree in the history of human race. Halimbawa na lang ang mga Hudyo na nabubuhay sa panahon ni Pablo. Sa tanong na paano maliligtas ang tao, lalo na ang mga Hudyo, ang sagot ni Pablo ay, it is election of grace na naaayon sa gracious covenant, not by race, not of race, at lalong hindi dahil sa Mosaic covenant, kaya sila maliligtas. Pang-anim na pagkakahati ni Jared, Paul ends where he began, extolling the Father's eternal blueprint of electing love. Romans 11:33 hanggang 36. Dito muling dinakila ni Pablo ang electing love ng Ama na walang makakaarok, makakaunawa ng walang hanggang wisdom at kaisipan ng Diyos. Na sa usapin ng electing love ng Ama ay walang makakasukat ng walang hanggang lalim at yaman ng wisdom at knowledge ng Diyos. Na ang electing love ng Ama ay unquestionable, just and fair. Dahil sinabi sa Romans 11:36, for all things are from Him, meaning dahil ang Diyos ang Ama ang source ng lahat ng bagay. By Him, meaning ang Diyos ang Ama ang sustainer ng lahat ng bagay. And for Him, meaning para sa Kanya at ukol sa Kanya at pag-aari ng Diyos Ama ang lahat ng bagay. Ang lahat ng bagay ay nagsiserve sa purpose at glory ng Diyos. In conclusion, glory belongs to Him forever sa usapin ng kaligtasan at hindi ang tao ang matataas sa usapin ng kaligtasan. Meaning, walang participation, contribution, bahagi ang tao sa kanyang pagkaligtas. Sa Bible Doctrine 19 ay di-discuss natin ngayon, mga kapatid, mga ka-truth seeker, handa na ba kayo? Na may title na, How does Paul's analogy of a potter and the clay fit within the context of Romans 9 as a whole? Ayon kay Brother Jared, ang Romans 9 ay nahahati sa 4 na bahagi. Una, the true nature of sovereign grace na in-explain ni Pablo sa Romans 9, 6-13. Kasi ang didiscuss natin, paano nag-fit in ang pattern at saka ang clay sa usapin ng Romans 9, 1-13, sa usapin ng sovereign election ng Diyos, sa usapin ng sovereign salvation ng Diyos. May 4 na bahagi ang Romans 9, 1-33 according to Jared Smith. Unas, the true nature of sovereign grace. Romans 9, 6-13. Sa Romans 9, 6-13 ay sinimulan ni Pablo ang kanyang letter sa kalikasan ng sovereign grace ng Diyos, na kung saan ay inihahayag niya ang trabaho ng Ama sa usapin ng kaligtasan. Dito niya ginamit ang Israel na hinirang niyang bansa sa ilalim ng Mosaic Covenant para ihalin tulad sa mga banal o spiritually elect people ang elect nation na Israel.
ikinukumpara sa spiritually elect people sa ilalim ng gracious covenant. Sa Romans 9:6-9, ang electing love ng Ama ay inihalimbawa ni Pablo kay Abraham at mga anak ni Abraham. Kung paanong hindi lahat ng Israel ay Israel, so hindi lahat ng binhi ni Abraham ay anak ni Abraham. So it follows na ang mga Israelita na anak sa laman, sila ay hindi mga anak ng Diyos. Ngunit anak sa pangako ay ibinilang, nagbinhi, pinili, ligtas. Romans 9:6-9. So, nagiging anak ng Diyos ang mga Israelita hindi dahil sila ay lahi ni Abraham, kundi dahil sila ay inelect ng Diyos at spiritually inelect ng Diyos. Si Isaac ang halimbawa. Si Isaac lang na anak ng pangako, ang binhi, hinirang, iniligtas, kasi pinangako ng Diyos na sa pagbabalik niya ay ipapanganak ni Rebecca, ay ipapanganak ni Sarah si Isaac. Ang lahi ni Abraham na si Isaac at Ismael ay representasyon ng sangkatauhan. At si Ismael ay representasyon ng mga non-elect, at children of the flesh. At si Isaac naman ay representasyon ng elect, the children of the promise. Si Hagar na ina ni Ismael ay kumakatawan sa covenant of works, na kung saan ang non-elect ay forever nakapailalim sa covenant of works. Si Sarah naman na ina ni Isaac ay representasyon ng covenant of grace, na kung saan ang mga elect ay forever nakapailalim sa covenant of grace na ito. Mga ka-truth seeker, pangalawang bahagi ay yung objection answered. Romans 9:14-24 ayon kay Brother Jared. Sa Romans 9:14-24 ay sinagot ni Pablo ang pagtutol ng iba sa aral ng sovereign grace, na may hinirang at may nireject ang Ama. Una, ay ang pag-aakusa na ang Diyos ay hindi matuwid. At ang pangalawa, ay tinatanggalan natin ng responsibilidad ng tao. Romans 9:14, what shall we say then? Is there injustice and righteousness on God's part? By no means, God forbid. Ang liwaliwanag po ng sabi ng 9:14, hindi unjust ang Diyos, hindi unrighteous ang Diyos. Ipinagbabawal ng Diyos na tayo ay magreklamo at pumintas sa desisyon ng Diyos. Romans 9:15, for he says to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I have compassion. So then, Romans 9:16, it depends not on human will or exertion, but on God, who has the mercy. Romans 9:17, for this purpose, I have raised you up, Pharaoh, that I might show my power in you, and that my name might be proclaimed in all the earth. Romans 9:18, so then he has mercy on whom he wills, and he hardens whomever he wills. Dito ay pinapakita ni Pablo ang sovereign rulership ng Diyos bilang creator. Sabi ng Romans 9 na binasa natin, walang injustice sa Diyos, walang unfairness nang meron siyang pinili at meron siyang hindi pinili, meron siyang inibig ng higit at meron siyang inibig ng less love. Sabi ng Panginoon, ibibigay ko ang aking pagkaawa at pagkahabag sa gusto kong kaawan at kahabagan. Hindi yan dahil sa human free will o sa good work ng tao. Romans 9:16. Sa Diyos ito nag-uugat ang election, ang grasya, ang pagliligtas. Romans 9:17. Ito nga ang dahilan kung bakit itinatag ko si Pharaoh
upang maipakita ko ang kapangyarihan ko at ang aking pangalan ay mahayag sa sangkatauhan. Romans 9:18. Maaawa ako sa gusto kong kawan at patitigasin ko ang kalooban ng tao na hindi ko kinakawan. Ipinagdidiinan ni Pablo na prerogative at good pleasure ng Diyos, mga ka-truth seeker, kung sino ang pag-uukulan niya ng kanyang special na pag-ibig at less love. Ang awa, habag ng Diyos ay binibigay niya sa object ng kanyang special love at pinatitigas ng Diyos ang puso ng kanyang object of less love. Pinatitigas ng Diyos ang puso ng makasalanan in a sense na hinahayaan ng Diyos na gawin at mabuhay ang makasalanan sa kung ano ang gusto nilang mangyari sa buhay nila. Romans 9:19. Sasabihin nyo na naman, why does he still find fault? Bakit humahanap pa kayo ng mali ng Diyos? Who can resist the will of God? The sovereign will of God. Romans 9:20. Masasabi ba ng putik na minomolde ng magpapalayok na gumagawa? Bakit ginawa mo akong ganito? Romans 9:20. Anong pinupunto dito ni Pablo? Meaning, ginawa mo akong vessel unto dishonor? Vessel unto honor? Ano? O dahil ikaw, Ama, ay nahahabag sa pinag-uukulan mo ng special love mo? At pinatitigas mo naman ang puso ng pinag-uukulan mo ng iyong less love? So, hindi ako ang responsable, hindi rin ako ang may pananagutan sa lahat ng nangyayari sa buhay ko. Ikaw, O Diyos, ang responsable at may pananagutan sa lahat ng nangyayaring masama sa akin. Maling akusasyon yan, mga kapatid. Romans 9:21. Has the potter no right over the clay? Wala bang karapatan ang magpapalayok na gumagawa ng palayok o ng vessel, sisidlan, kung saan niya ito gagamitin at kung paano niya ito gagawin? To make out of the same lump one vessel for honorable use and another for dishonorable use. Wala ba akong karapatan na gumawa ng sisidlan at ito'y piliin ko at gamitin ko sa pakinabang at sa glory at ikaluluwalhati ko? Wala ba akong karapatan na gumawa ng isa pang lalagyan o sisidlan para naman magamit ko for dishonor and for dishonorable use? Romans 9:22. What if God, desiring to show His wrath and to make His power, has endured with much patience vessels of wrath be prepared for destruction? Mahaba pa po yan, hindi ko na po babasahin. Sa Romans 9:19-24, ay pinagdidiinan lamang ni Pablo na ang sovereign will at ang almighty works of God ay mas makapangyarihan kaysa sa bondage, slave will, at fleshly work ng tao, mga kapatid. Pangatlong bahagi ng Romans 9:1-33 ayon kay Pastor Jarrell, muling diniskas sa pangatlong bahagi ang true nature of sovereign grace. Romans 9:25-29. Sa Romans 9:25-29, si Pablo ay bumalik muli sa usapin ng true nature ng sovereign grace at sa pagkakataong ito, mga ka-truth seeker, ay pinaliwanag ni Pablo na tanging ang remnant lamang ng Israel bilang God's elect nation under the Mosaic Covenant ang kasama sa mga banal o ligtas. Meaning, hindi lahat ng Israel ay hinirang, pero mula sa mga Israelita ay may mga hinirang ang Diyos na tinatawag niyang remnant of Israel o spiritually elect under the gracious covenant mula sa lahi ng Israel. At ito naman ay pinatotohanan sa propesiya ni Hosea at sa pangako na nakatala sa libro ni Isaiah.
Sa mga talatang ito ay pinakikita ni Pablo na bagamat ang Israel ay huminto na sa kanyang pagiging hinirang na bansa, kalikit nito ang paghinto ng Mosaic Covenant, ngunit huwag nating kalilimutan na hindi itinatakwil ng Diyos ang Jewish people bilang individual. At mapapansin rin natin na hindi lamang mula sa Israel ay humirang ang Diyos ng kanyang remnant. Ang electing love ng Ama ay without distinction. Ang Ama ay pumili ng kanyang special object of love sa lahat ng lahi at iba't ibang bansa. Ito ay ang mga lalaki at babae na binigyan niya ng special object of love sa lahat ng lahi at iba't ibang bansa. Ito ay mga lalaki at babae mula sa Israel o mga Ito ay mga lalaki at babae mula sa Israel o mga Hudyo at mga lalaki at babae mula sa Hentil na nakapailalim sa mga termino at mga pangako covenant. Romans 9:25. Gaya naman ng sinasabi niya sa aklat ni Isaiah, tatawagin kong aking bayan na hindi ko dating bayan at iniibig na hindi dating iniibig. Romans 9:26. Kayo'y hindi ko bayan, ay diyan sila tatawaging mga anak ng Diyos na buhay. Hosea 2:23. Ako'y magdadalang habag sa kanila, hindi nagtamo ng kahabagan, at aking sasabihin sa kanila na hindi ko kayo bayan, ikaw ay aking bayan at gagawing bayan ko. At siya magsasabi, at ang bayang tinatawag kong hindi bayan ay tinawag kong bayan, ay magsasabi sa aking ikaw ang aking Diyos. Hosea 1:10. Gayon may ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat, na hindi matatakol o mabibilang man sa sobrang dami nito. Of all, kayo'y hindi aking bayan, mga anak ng buhay na Diyos. Ito naman ang pangako ng Diyos na binigkas ni Isaiah. Romans 9:27-29. Though the number of the children of Israel be as the sand of the sea, a remnant shall be saved. Isaiah 10:22-23, Romans 9:27-29. Sa Isaiah 1:9, except the Lord of Sabaoth had left us a seed, we had been as Sodoma and been like unto Gomorrah. Na wow, winasak ng Diyos. So ano ang pinupunto ni Pablo dito? Na ang Israel ay natatangi special na bansa at nasasakop ng Mosaic Covenant. Sila ay dinidesign ng Diyos para magsilbing, number 1, ang Israel, na storehouse ng Scripture. Number 2, ang Israel ay special na nasyon for 2 reasons. Sila kasi ang pagmumula ng lahi ng Messiah. And number 3, Israel is a special nation chosen by God to be a house of gospel witness sa pagtatayo at paglalatag ng ordinansa at kautusan na may kinalaman sa tabernakulo at templo. Number 4, sila ay special nation because they are the parable ng elect people of God o spiritually elect. Talinghaga, parable ng mga banal, spiritually elect at ng gracious covenant. Ang 4 na layuning ito ay natupad ng nasyong Israel sa loob ng 1,500 years mula 1491 BC o 1491 BC sa ilalim ng pangunguna ni Moises hanggang sa dumating si Moises at nabuhay na maguli para sa kaligtasan ng mga elect hanggang sa pagkawasak o pagbagsak ng Jerusalem sa ilalim ni General Titus noong AD 70. At sa panahon ng pagbagsak ng Jerusalem, ang bansang Israel ay hindi na itinuturing na ibinukod na bayan, special nation. Hindi na siya itinuturing na kakaibang nasyon. Pero hindi naman po ibig sabihin na ang lahat ng Jewish people ay binaliwala at tinakwil na ng Diyos. May mga remnant spiritually elect ng Diyos mula sa Israel at mga tagapagmana ng mga termino at mga pangako ng Diyos mula sa gracious covenant
sa halip na ipinanganak na lahi ng Hudyo o Jewish race sa ilalim ng Mosaic Covenant, sila ay pinanganak sa kaharian ng Diyos sa ilalim ng Covenant of Grace. Sabi nga rito, sa na-research ko, for salvation has never been based on one's race, nor has it ever been according to the terms and promises of the Mosaic Covenant. Rather, salvation has always been based on God's grace, and it has always been according to the terms and promises of the gracious covenant of God. Number 4 na pagkakahati ni Pastor Jared, conclusion asserted. Romans 9:30-33. Sa pagtatapos ng liham ni Pablo sa Romans 9:30-33 ay pinagdiinan ni Pablo na ang election ng Ama ay by grace, hindi by race. Ang bottom line, ang pinakapupunto ni Pablo ay marirealize, magkakaroon ng full awareness o pagkatanto ang mga spiritually elect sa righteousness dahil sa saving faith na bunga ng regeneration. At nais lang nating linawin na, mga ka-truth seeker, hindi ang saving faith ang nagligtas at makakapagligtas sa atin. Hindi ang faith ang requirement, instrument o duty faith para maligtas tayo. Hindi instrument ang faith para makanta natin ng righteousness, justification o kaligtasan. Meaning ang kaligtasan ay hindi makakamtan dahil nanampalataya lang tayo. Sa tanong na paano ako ma-justify, magiging righteous, maliligtas, hindi faith ang requirements, hindi faith ang instrument, hindi faith ang duty para maligtas ang tao. Ito ang pagkakamali ng national elect Israel dahil sila ay lahi ni Abraham at ni Jacob at sila ay gumagawa at tumikilos sa pag-aakalang ang righteousness ay makakamtan sa pamamagitan ng pagiging masunurin nila sa Mosaic Law. Ang hindi nila naunawaan ay ang gracious covenant ng Diyos ay above and beyond sa generational bloodline nila bilang lahi ni Abraham at ni Jacob at bilang special na nasyong pinili, hinirang ng Diyos. At ito rin ay above and beyond at nag-i-excel sa Mosaic Covenant na kanilang dinadakila. Romans 9:30-33. What shall we say then? That the Gentiles which followed not after righteousness have attained righteousness, even the righteousness which is of faith. But Israel which followed after the law of righteousness hath not attained to the law of righteousness. Wherefore, because they sought it not by faith, but as it is were by the works of the law. For they stumbled at that stumbling stone, as it is written, behold, I lay in Zion a stumbling stone and a rock of offense, and whosoever believes in Christ shall not be ashamed. Relevance po ng ating pinag-usapan sa Bible Doctrine 19 Part 1. Ano po ang mapapala natin, Pastor, sa pinag-aralan natin na ito? Number 1, anong relevance nito sa buhay mo? Bilang mga Kristiyano, napakahalaga na manuwaan natin ang bansang Israel ay hinirang ng Diyos dahil sa 4 na layunin. Una, para maging storehouse ng Scriptures. Number 2, para maging lahi na pagmumula ng Mesaya. Number 3, para maging house of gospel witness sa pagtatayo at paglalatag ng ordinansa o katusan na may kinalaman sa tabernakulo at templo. Number 4, para maging parable o talinghaga ng mga banal spiritually elect at ng gracious covenant. Number 2 relevance ng ating pinag-aralan sa Bible Doctrine 19 Part 1, mga ka-truth seeker, dapat din nating matutunan na ang Israel ay physical, special chosen nation, hindi nangangahulugan na automatic ligtas na lahat ng Israel dahil ang ligtas lang ay ang mga spiritually elect Israel.
Summary statement ng ating pinag-aralan, salvation is by grace, not by race. Ang Israelita po ay hindi naligtas dahil sila ay special nation na Israel. Sila ay naligtas because of God's election, and God's election is equivalent to God's grace. Salvation is by grace, not by race. Good day and God bless po sa ating lahat. At napakaganda po ng ating pag-usapan sa Bible Doctrine 19 Part 2. Hintayin nyo lang po. Sa Bible Doctrine 19 Part 2, pag-usapan po natin sa Romans 9:1-33, paano tumutugma ang potter clay sa eternal blueprint ng electing love ng Ama. Number 2, sa Part 2 po ng Bible Doctrine 19, unfair at unjust po ba ang Diyos? Kasi may pinag-uukulan siya ng higit na pag-ibig at less love, at may pinili siya at may hindi pinili. Number 3, pag-usapan natin sa Part 2, unjust po ba ang author ng sin? Kasi siya ang nagtakda ng lahat ng mangyayari sa mundo. And number 4, ano ang relevant summary statement ng Bible Doctrine Bible Doctrine 19 Part 2. Aral po tayo ng Bible Doctrine 19 Part 2. Good day and God bless po sa series of studies ng Systematic Theology. I hope you enjoyed the truth. Good day and God bless po sa ating lahat.